Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Maganda balita po, nagbabalik na rin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang OFWs at mga seafarer sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Para sa English program, tuwing 10 a.m. hanggang 10:30 a.m. sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Para naman sa Filipino program, tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan tayo sa shortwave frequencies na 9.9370 MHz. Alternate po nito ang 15.200 MHz at 9.925 MHz maging sa 12.120 MHz. Simula po yan sa December 1, 2025 na. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mga segmentong business, sports at showbiz, antabayanan at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel No. 5 Project sa Norzagaray, Bulacan. Mahalaga at napapanahon ang infrastructure project na ito para sa water security sa mga karatig na lugar. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, ang kasalukuyang umiray Angat Ipo La Mesa Water Conveyance System na binubuo ng mga tunnel at aqueducts na nagkukonekta sa Angat Dam sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ay ginawa noon pang 1930s at 1960s. Sa tagal na ng infrastrukturang ito, kinakailangan na itong isa-ilalim sa re-engineering works upang mamantina ang integridad dito lalo na sa harap ng ngangambahang The Big One at iba pang sakuna. Gayon pa man, ang pagsasagawa ng re-engineering nangangailangan ng pagpapatigil sa daloy sa mga tunnel upang epektibong mapababa ang volume ng tubig patungo sa Metro Manila. At kabilang sa pagkilala sa kritikal na papel ng umiray Angat Ipo La Mesa para sa walang patid na water supply ng NCR, ang MWSS, prioridad ang konstruksyon ng bagong aqueduct na nakumpleto noong 2011. Ang buong kapasidad ng aqueduct makakamtan lamang kung magtatayo ng bagong tunnel na magdadala rito ng raw water. Dito papasok ang pagpapasinaya ng Angat Water Transmission Improvement Project Tunnel No. 5. Ang bagong tunnel ay magdadagdag ng humigit kumulang 19 na cubic meters per second na dami ng tubig mula sa Ipo Dam patungong Transition Basin. Layunin nitong siguruhin ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa gitna ng mga gagawing pagkumpuni sa mga lumang tunnel. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lokal na pamahalaan na nagpakita ng kahusayan sa paghikayat ng partisipasyon ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura sa kanilang nasasakupan. Nasa 126 na lokal na pamahalaan sa buong bansa ang pinarangalan sa Subay Bayani Awards 2025. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na ang nasabing mga local government units o LGUs ang mga mabuting halimbawa sa pagpapaigting ng koordinasyon sa mga lokal na proyekto o project monitoring committees at pagkakaroon ng transparent na proseso. Dagdag pa niya na ang mga LGUs ang masigasig na sa pakikilahok ng mga mamamayan sa pagsubaybay sa mga infrastrukturang pinapatayo ng pamahalaan mula sa pondo ng taong bayan. Pagkilala natin sa mga LGU at DILG na regional officers na binigyan natin ng parangal sa Subay Bayani Awards ngayong taon, pinatitibay natin na maging likas sa atin ang malinis, bukas at tapat na pamamahala. Dahil sa maayos na pagsusunod sa mga plano, ipinamalas ninyo ang husay sa paghahatid ng maayos at dekalidad na infrastruktura. Mapasimpleng multipurpose building man o malawakang provincial road. Ipinakita ninyo na kapag may datos, may basihan, kapag may proseso, may direksyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Rental housing project sa ilalim ng Pambansang Pabahay Program isa sa katuparan na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Magkakaroon na rin ng rental housing sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Kasunod ito ng paglagda sa isang Memorandum of Agreement ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng University of the Philippines o UP para sa pagsisimula ng pilot rental housing project. Gagawin ang proyekto sa Pook Marilag sa UP Diliman kung saan target na bigyan ng abot kayang paupahan ang mga faculty, non-teaching personnel at matagal nang naninirahang informal settler family sa loob ng campus. Itong kauna-unahang rental housing project na itatayo sa loob ng isang state university sa ilalim ng 4PH. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tugon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang Pilipino ang may iwan sa mga programang pabahay ng pamahalaan. Sa ilalim ng kasunduan ng DSUD at ng UP, bubuin ang Marilag Residences Rental Housing Project sa pamamagitan ng Design and Build Scheme katuwang ang UP Office of Design and Planning Initiatives. Sa Phase 1, 3 4-story buildings na may tig-100 unit ang itatayo na katumbas ng kabuang 321 housing units. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senate President Tito Soto tinanggi ang impormasyong binawasan nila ang pondo ng ilang congressional districts. Narito si Nympha Asuncion. Tinawag ni Senate President Vicente Soto III na black propaganda ang akusasyon na di umano'y binawasan nila ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang budget ng ilang congressional districts. Ginawa ng Senate President na pahayag na ito sa kalagitnaan ng plenary budget deliberations ng Senado sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Soto, nakarating kasi sa kanya ang impormasyon na may ilang kongresista na lalo na ang mga district representatives ang nag-aalalang tinapya sa nila ni Lacson ang kanilang budget. Binigyang diin ng Senate President na wala itong katotohanan at iginiit na hindi nila ginagalaw ang budget ng mga distrito. Mungkahi ng Senate President sa kanilang kapwa mamabata sa Kamara, talakayin ang kanilang agam-agam sa chairman ng kanilang House Appropriations Committee. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Soto. This is unfounded. We have not touched the budget of the districts. Our finance chairman can confirm this. I suggest that to our counterparts and asking that you discuss your apprehensions with your chairman of appropriations. Tanungin niyo because there's nothing happening here. Wala kaming ini-slash or ginagalaw sa mga districts ng GAB.
As a matter of fact, we have not touched anything yet. This is all period of interpellation. So, Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hirit ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na manatili sa female dormitory ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Pasig City, ibinasura ng korte. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Pinapirma ng Bureau of Jail Management and Penology na ibinasura ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ng hirit ang kampo ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Dahil dito sinabi ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bocenera na kanila na lamang inihintay ang final commitment order mula sa korte para tuluyang ilipat si Guo at dalawang iba pa. Sa sandaling makuha na ang kautusan mula sa korte, kagyat na isa sa ayos ang pagdilipat kay Guo. Ganyan din sa dalawang kasama nito sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Bukod kay Guo, ililipat din sa correctional ang kapwa-akusado niya sa kasong qualified human trafficking na sina Jamie Lynn Santos Cruz at Rachel Malonzo Carrion. Magugunit ang hinatulan sina Guo at kasama ang 8 iba pang kapwa-akusado nito ng life sentence o habang buhay na pagkakakulong matapos na mapatunayan ang kanilang partisipasyon sa iligal na operasyon ng Pogo Hub sa Baufo Compound sa Bamban, Tarlac. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House panel inaprubahan ang Walang Gutom Act bilang flagship food security program ng pamahalaan. Balita mula kay Kathleen Forbes. Inaprubahan ng House Committee on Social Services ang House Bill 4039 o Walang Gutom Act bilang pangunahing hakbang ng pamahalaan para sa food security. Layunin ng panukala na akda ni Albay 3rd District Representative Adrian Salceda na gawing permanente at nationwide ang pagbibigay ng food assistance upang matiyak na hindi na muli makakaranas ng gutom ang pamilyang Pilipino. Iginit ni Salceda na dapat ma-institutionalize ang programa upang hindi ito maapektuhan ng anumang political dispute. Paalala pa niya na ang karapatan sa sapat na pagkain ay ginagarantiya ng saligang batas at ang gutom ay isang usaping pang-ekonomiya, pang-pamamahala at moral. Mahalaga rin anya ang panukala para labanan ang stunting at mababang performance ng bansa sa PISA at NAP. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. S&P Credit Rating Agency ipinagkaloob sa Pilipinas ang mataas na grado na BBB+ with positive outlook. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Muling pinagtibay ng Standard & Poor's o S&P ang BBB+ credit rating ng Pilipinas kalakip ng positive outlook. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang positibong pagtaya sa Pilipinas ay patunay ng matatag na macroeconomic fundamentals at ng patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na isulong ang fiscal consolidation. Kinilala rin ng S&P ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang infrastructure development na itinuturing na may pinakamataas na multiplier effect sa ekonomiya. Anya, isa itong welcome development upang matiyak na ang bawat polisiya ng pamahalaan ay nakatuon sa pagpapatatag ng ekonomiya, pagpapalago at pangmatagalang katatagan. Dagdag pa ng kalihim, ang mataas na credit rating ay direktang pakikinabangan ng mga Pilipino dahil magre-resulta ito sa mas mababang financing cost na magbubukas ng mas maraming pondo para sa serbisyo publiko. Ito rin anya ay umaayon sa layunin ng gobyerno na itaas ang kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Inaasahan ng S&P Global na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya dahil sa mga fiscal policies at reformang naglalayong paghusayin ang investment climate sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na kasya ang halagang 500 pesos sa Noche Buena. Depende sa bilang ng miyembro ng pamilya at brand ng bilihing ihahanda. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na maaaring bisitahin ang website ng DTI upang makita ang mga produkto at suggested retail price ng mga ito upang malaman kung alin ang pasok sa budget para sa handaan. Yes, kasya na po ang 500 pesos sa isang Noche Buena na ihain sa pamilya na apat. Meaning the father, the mother, and 2 children. Kasi actually, kinumpute po natin ito, no? May mga ibang brand, syempre mas mahal, no? Pero ang DTI kasi may list ito ng suggested price guide. So they can go to the DTI website. They can also go to the DTI social media platform ng DTI. At pwede rin sila pumunta sa mga groceries and supermarkets. May nakapaskil po ito ng price guide ng Noche Buena items. So doon sila pwedeng pumili ng mga items na yung pasok sa presyo. Sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na no price increase, mahigpit na minomonitor ng DTI ang pagtalima ng mga establishmento. Dagdag ni Roque, malaking tulong ito sa mga consumer na pinaghahandaan na ang Noche Buena ngayong Kapaskuhan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kumpiyansa ang Philippine Ports Authority o PPA na maaabot ang target nito ngayong taon dahil sa matatag na revenue at operational performance sa unang 10 buwan ng taong 2025. Tumaas kasi na mahigit 50% ang kita ng PPA sa gitna ng pag-akyat ng cargo, container at passenger traffic sa mga pantalan sa buong bansa. Ayon kay PPA General Manager J. Daniel Santiago, umakyat sa 50.76% ang net income tax ng ahensya patungong 10.67 bilyong piso mula sa 7.8 bilyong piso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Tumaas din ang kabuang kita ng ahensya ng 10.57% sa 24.77 bilyong piso kumpara sa 22.58 bilyon noong nakaraang taon. Ang nasabing pagtaas ay dahil sa pagdami ng vessel at cargo traffic, mas mataas na dollar-denominated tariffs, pagtaas ng storage fees at mas maayos na regulatory income. Gate pa ni Santiago, resulta rin ito ng transparent at mahusay na fiscal management ng PPA. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Suporta sa 18-day campaign ng pamahalaan laban sa karahasan sa kababaihan, tiniyak ng Korte Suprema. May report si Lawrence Tanhoco. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang paglulunsad ng 2025 18-day campaign to end violence against women sa Supreme Court Courtyard sa Maynila. Tema ng kampanya ang United for Vow-Free Philippines, Advancing Equality, Empowering Women na layong palakasin ang advokasya laban sa karasang nararanasan ng kababaihan. Binibigyan din ng Korte Suprema ang whole of nation approach upang matigil ang violence against women, kabilang ang mas mabilis at patas na pagpatupad ng batas, regular na gender sensitivity training para sa court personnel, pagpapaigting ng ethical na pamantayan sa legal profession at pakipagtulungan sa iba't ibang institusyon para sa mas malawak na edukasyon at preventive measures. Tampok din sa programa ang pahayag ni Associate Justices Henry Jean Paul Inting at Joseph Lopez na kapwa co-chairperson ng Committee on Gender Responsiveness sa Judiciary. Binigyan din ni Justice Inting na patuloy ang pagtataas ng kaso ng gender-based violence sa mga paaralan, opisina, pampublikong lugar, tahanan at
at maging online, dahilan upang unahin ng hudikatura ang mga kasong may kinalaman sa kababaihan at kabataan. Ibinabala naman ni Justice Lopez ang pagdami ng online sexual abuse at exploitation kung saan nanatiling biktima ang kababaihan at kabataan at kung minsan ay kakilala pa ang mga salarin. Commitment ng Korte Suprema na patatagin ang gender responsiveness policies, itaguyod ang pagkakapantay-pantay at tiyaking may proteksyon at katarungan para sa lahat ng kababaihan at batang babae. Ang taunang kampanya ay alinsunod sa RA 10398 na nagtatakda ng National Consciousness Day for Elimination of Violence Against Women and Children tuwing November 25 at bahagi ng pandaigdigang advokasya upang tapusin ang lahat ng anyo ng karahasan laban sa kababaihan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Foreign Affairs wala pa ring naiuulat na Pilipinong casualty sa sunog sa Taipo fire incident sa Hong Kong. Magulat si AJ Ignacio. Wala pa rin naiuulat ang Department of Foreign Affairs o DFA na Pilipinong namatay sa nasabing malaking sunog sa Taipo sa Hong Kong. Ayon sa pinakahuling monitoring ng kagawaran ay wala pang Pilipinong casualty sa nasabing sunog at patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DFA sa mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan doon. Kaugnay nga nito na nagtungo ang ating Migrant Workers Office ng ating bansang katuwang OWA sa mga kababayan nating nasa temporary shelter sa nasabing lugar. Patuloy naman ang pagsisiguro sa isa nating kababayan na kasalukuyan na nasa ICU sa isang lokal na ospital sa nasabing bansa at patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan para sa pangangailangan ng ating kababayan na hanggang ngayon ay nasa ICU pa rin sa mga oras na ito. Mula dito sa tanggapan ng DFA sa Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakilahok ang Commission on Filipinos Overseas o CFO Community sa ugnayan sa Philippine Embassy sa Tokyo. Sa ulat ni CFO Community Correspondent Charles Sulya sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, ilang mga Japanese at Filipino lawyers ang naghatid ng kanilang serbisyo sa mga Pilipino na dumalo sa aktibidad. Kabilang sa mga idinulog ang konsultasyong legal lalo na sa mga Pinoy na may Japanese partner na nakararanas ng hindi magandang relasyon. Hinimok ng mga Japanese lawyer na irehistro ng mga Pilipino ang kanilang numero upang madaling makaresponde ang mga pulis sa domestic violence report na kanilang itatawag sa 911. May mga naimbitahan po kami Japanese lawyers po nila, yung mga hinaing na mga kapwa natin Pilipino na nandito sa Japan regarding sa legal basis, no, yung mga karapatan po nila dito, lalo na kapag patungkol sa kanilang mga Japanese partners na kung sakaling hindi pa maging maganda yung takbo ng relasyon, ano po ba yung mga legal basis, especially regarding divorce, na kung saan wala po dyan sa atin sa Pilipinas. Isa na naitanong ng mga kababayan natin dito is, ano po ba yung pwedeng aksyon ng dito sa Japan kung sakali makaranas sila ng mga pang-aabuso, yung domestic violence na tawagin natin, at actually, maganda po yung pinakasagot ng isang Japanese lawyer na kung saan pwede po nilang i-register yung kanilang number. Na kung saan kapag tumawag sila, for example, di ba, meron tayong 911. Kapag tinawagan po nila yung number na yun, kahit walang details, kahit walang information na ibigay, automatically, mayroon pong police na pupunta sa kanilang bahay kasi alam nilang nangangailangan sila ng tulong. CFO Community Correspondent Charles Sulya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, tumaas ngayon ang bilang ng mga Pilipinong nag-uulat ng pagkakaroon ng mental health conditions sa Japan. Ito ang sinabi ni CFO Community Correspondent Charles Sulya sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service. Isa sa hamon ng mga Pilipino sa Japan ang communication barrier kaya nahihirapan ang mga itong mag-adjust. Actually, isa or ilan po sa mga concerns na talagang paulit-ulit namin naririnig dito sa mga kababayan natin here in Japan, no, is una, taas po ng rate or let's say napakalala po ng mental health situation here in Japan. Okay. Kasi yung mga kababayan po natin, no, first move nila is yes, makarating ng Japan. But what's the second move? No, ano na po mangyari? Paano sila nakakapag-adjust? Lalo na when it comes to language. Naman ni Sulya na ginagawa ng CFO ang lahat upang abutin ang mga Pinoy sa Japan upang hatiran ng tulong at serbisyo. So, natuwa po sila actually na may mga ganito, may serbisyo po ang ating komisyon na talagang kami na po or ang komisyon na po mismo ang pumupunta personally sa kanila para magbahagi ng mga informasyon at kung ano po yung mga dapat po nilang mahingi, no, at pwede natin magawa para po sa mga constituent natin. Si CFO Community Correspondent Charles Sulya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Ang tabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw?
Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cell sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Dalawampung IP farmers ng Tinglayan, Kalinga tumanggap ng tig-isang kalabaw sa ilalim ng 4K program ng Department of Agriculture or DA. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. 20 nga indigenous people wana IP farmers iti barangay sa Madal Tinglayan, Kalinga ay tinag-awat isagay sa anwang manipod iti Department of Agriculture iti sidong tikabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo wana 4K program. Sigon kini DA 4K Project Development Officer Claridad Kiatong, 1.5 billion pesos iti alokasyon iti programa nga iso iti imanayan iti 20 anwang akas resulta iti konsultasyon nga insayang kat ti ahensya kadagiti miyembro ti IP Farmers Organization sa Jai. Dayti kunana iti umuna a batch iti beneficiaryo tapno masigurado ang masuportaran iti kasapulanda. Kastapay anam na maen na ang matripato ken matungpal dagiti polisiya a pinirmaan dagiti beneficiaries. May palagip nga iti 4K program kat may sa nga inisyatibo nga ipatpatungpal iti DA iti gandat ang ma-empower dagiti indigenous communities iti pagilyan. Nakatutok daytoy iti sustainable development babaen iti naduma-duma capacity building activities ken suporta tapno mapasayaat iti agricultural productivity ken household income dagiti mas asistaran nga IP communities. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Higit 400 kilo ng basura na kuha sa isinagawang simultaneous coastal clean-up sa Alaminos City, Pangasinan na nilahukan ng mga kabataan. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Inlunsad ya Alaminos City, Pangasinan Environment and Natural Resources Office kaiba sa City Youth Sports and Development Office sunang kakasakay ya coastal clean-up dyan sa coastal areas ya Barangay Dukap, Telbang, Tan Victoria dyan parehon syudad. Sa gagalan na aktibidad at penapabiskag so proteksyon at giligyadayat tanapasasag so mas aktibon pibibiyang da sa kalangwaran at proteksyon ya kaliber-liber. Bilang kabiyangan na programa ya walay teman Clean Coast, Clean Future, Youth in Action for Greener Ocean, akibyang ila estudyante manapod Youth for Environment in Schools Organization o YESO yan ang Durman High School at syudad tan kaiba iray opisyal ya sangguni ang kabataan. Basir record ya City Enro walay kabuan ya 407.05 kilos sa basura so nakolekta legan na joint coastal clean-up. Saya so tugyopen ya 175 kilos manapod Lukap, 174.3 kilos at Telbang tan 57.75 kilos at Victoria. Jad panamaglay ya saray aktibidad da aka paneknekan nga saray kabataan ya sikara so ilalo ya bansa inapnagan ed aktibon pankakasakay da lololo ed panprotekta ed kaliber-liber. Malalapod RP Dagupan City, Pangasinan aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Provincial Government Office o PGO Oriental Mindoro at National Food Authority o NFA nilagdaan
Pagpapataas ng kita ng magsasaka ng palay isinusulong. Detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Nilagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at National Food Authority o NFA para sa karagdagang warehouse na gagamitin sa palay procurement. Ayon sa pabalid ng NFA Oriental Mindoro, malaking tulong ang karagdagang warehouse upang agad makabili at makapag-imbak ng palay ang NFA. Nilalayon din ito na mapataas ang kita ng mga magsaka ng palay at masiguro ang food security sa lalawigan. Ayon sa mga magsakang sumaksi sa MOA signing, ay mas gaganahan silang magtanim at magpatuloy sa kanilang kabuhayan dahil mas masisiguro nila ang patas na presyo sa kanilang mga ani. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Tom Alvarez. House-to-house anti-rabies vaccination isasagawa sa Puerto Princesa simula Disyembre. Mag-uulat si Lisel Pilapil ng RP Palawan. Katagdaring buhatin ang pamalay-balay nga pagmamakuna ang rabies sa mga tiyo igkote nga igsasagod ang Puerto Princesa City Veterinary Office sa mga barangay sa syudad. Mag-uumpisa dya sa petsa 3 hasta 6 ang Disyembre sa Barangay Santa Monica, igmagapadayon sa petsa 8 hasta 13 ang bulandang dya. Ing papademdem dai ang opisinang dya nga kaministeran nga siguradunda ang miing papansagod nga ayep nga ara masakit ig ara ra akagat bago mabakunan andang mga ayep. Kaministeran dang indi agbaba sa 3 ka bulan ang ing sasagod nga babakunan. Ing inganyo ra ang City Veterinary nga pamatibatian lamang ang anunsyo para sa iba pang schedule sa mga barangay sa syudad. Agarindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Dya si Lisel Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 100 pamilya sa Katarman na apektado ng dredging operation nakatanggap ng kompensasyon mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD, Regional Field Office, RFO 8. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Pumarawat kompensasyon tikang sa DSWD Regional Field Office 8 ang mga pamilya sa Katarman, Northern Samar nga apektado sa clearing o dredging operation sa bungto. 5,000 pesos ang nakarawat san maabot 120 nga mga pamilya tikang Barangay Yakal, Nara, ngan Mulave nga naukoy sa ligid san Marinduyon Creek. Ano sabi ng mga barangay, ano san mga apektado san pabalik-balik ug nagtitikalala ang pagbaha labi na sa panahon san kalamidad. Apektado ang kinabuhi san mga residente ug nagreresulta san pagkalugi san local business sector. Pinaagi san pagbuhat clearing o dredging operations, ginwadahan ang lugar o gintanggalan sa mga basura, lapak ug sighot nga nakakabara sa sapa nga nagiging rason sa pagbaha. Sa panahon nga mahuman ang aktibidad, mauna igpapatuman sa gobyerno probinsyal ang Slope Protection Project nga ginlalauman magpapaupay sa abid sa tubig ug mapoproteheran ang mga kinabuhi ug propiedad. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Department of Tourism, DOT Caraga, pinangunahan ang Orange Your Icon Lighting Ceremony sa Surigao del Sur bilang bahagi ng 18-day campaign to End Violence Against Women o VOW. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag.
Gipangunahan sa Department of Tourism Caraga ang nahimong seremonya kagahapon Nobyembre 27 sa Orange Your Icon Lighting dinhi sa Surigao del Sur, kundiin gitambungan kini nila ni Department of Tourism Caraga Regional Director Evony Dumadag, Attorney Joyce Ann Adlawan Nolyora sa CHR Caraga, Governor Johnny Pimentel, Congressman Alexander Pimentel, mga tourism officers sa tibuok Caraga Region ug mga lokal nga opisyales dinhi sa Tandag City. Ang maong seremonya mao'y kabahin sa padayon nga pag-obserbar sa 18-day campaign to end violence against women nga sumala pa ni Attorney Nolyora nga nagpakita usab kini sa padayon paghihapon nga mga pagpang-abuso diha sa kababaihan ug kabataan. Kalabot ni ini giawhag niya ang publiko nga suportahan ang advokasya ug pinaagi sa kolor nga orange magpahinumdum kanato sa pagsumpo sa mga pagpang-abuso diha sa kababainan ug kabataan. Susama usab ang nahimong pamahayag ni Governor Pimentel nga walay lugar ilawom sa iyang pamunuan ang pag-abusar sa mga katungod sa tanan. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Legacy at inobasyon ng Sulu Provincial Hospital sa loob ng 109 na taon, tampok sa kanilang anibersaryo. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Pagbansagi Dr. Nehama Martina Tan Sinki, amoy na officer in charge sa Sulu Provincial Hospital. Naabot na sinaraos sa bihaon, sina health facility, amon nababaan na sin level 2. Iwan ang mga bago facility nila, lamuring critical care unit, clinical laboratory, and hemodialysis unit. Mawutay sa binggaosin SPH, pabutang ini sina blood bank, teleradiology, eye clinic, digital x-ray, HIV treatment hub, iban newborn screening satellite unit. In mga healthcare service ini, amin sa kapiban makajay na madawhas si mga raayat ni Lupasug, maglagi specialized care and treatment. Lamod pa isa pa mga pagmamatuyuan nila mapaawon in pagabutang rehabilitation medicine para physical therapist o na stroke patient. In kabtangan ini, kaya bahagi Dr. Tan Sinki, hapagsabo pa isab sinikahang gatos siyam tahon pagpatindog sin SPH amo niagdiran sa partner stakeholders ay niya pag-uhanan ni Vice Governor Abdulsakur M. Tan sin Lupasug. Dengha RP Holoy, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. At narinig mo ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po yan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito muna po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam niyo ba na ang salitang gender ay mula sa Latin word na ang ibig sabihin ay uri o klase at hindi agad kasarian? Noong sinaunang Egypt, may mga babaeng naging pharaoh tulad ni Hatshepsut. Ang New Zealand naman ang unang bansa na nagbigay ng karapatang bumoto sa mga babae noong 1893. Dito sa Pilipinas, kinikilala noon ng mga babaylan, mga pinunong espiritual na kadalasang babae o gender fluid. At tandaan, ang gender equality ay kabilang sa 17 Sustainable Development Goals ng United Nations. Kaya't ang pagkakapantay-pantay ng kasarian ay tungkulin nating lahat. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account.
Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat ng 9 na pwesto ang Pilipinas sa pinakabagong Global Talent Competitiveness Index o GTCI 2025 na nagpapakita ng mas matibay na kakayahan sa pag-akit at pagpapanatili ng talento. Ayon sa taunang ulat na inilathala ng business school na Institute European de Administration de Affairs o INSEAD at ng Portolans Institute, nasa ika-75 pwesto ang bansa mula sa 135 ekonomiya, mas mataas kumpara sa ika-84 noong 2023 na may kabuang score ng 42.39 mula sa 100. Ito ang pinakamagandang ranking ng Pilipinas sa nakalipas na 3 taon mula nang umabot ito sa ika-70 pwesto noong 2021. Sinusuri ng GTCI kung paano lumalago, umaakit at nagpapanatili ng talento ang mga bansa at lungsod. Ayon sa ulat, ang pag-angat ng Pilipinas ay nagpapakita ng pagsisikap na palakasin ang kakayahan sa pamamahala, pagbutihin ang kakayahang ubangkop ng manggagawa at magtaguyod ng ecosystem na nakabatay sa inobasyon at digital connection. Sa riyon, pumuesto ang Pilipinas sa ika-8 rank sa Silangan at Timog Silangang Asya. Nanguna ang Singapore na may 73.29 points, sinundan ng Japan, South Korea, Brunei, Malaysia, China at Mongolia.
Namukod-tangi rin ang Pilipinas sa hanay ng lower middle income economies matapos malampasan ang Vietnam, Thailand at Indonesia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malugod na tinanggap ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at Department of Finance o DOF ang muling pagkilala ng S&P Global Ratings sa investment grade credit rating ng Pilipinas na nagpapakita ng mas positibong pananaw sa paglago ng ekonomiya. Sa ulat na inilabas noong Nobyembre 27, pinananatili ng S&P ang pangmatagalang sovereign credit rating ng bansa sa BBB+ na may positive outlook. Ayon sa BSP, ang naturang outlook ay maaaring magbunga ng pagtaas ng rating sa loob ng 2 taon na magpapababa ng gastos sa pangungutang at magpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Sinabi naman ni Finance Secretary Frederick Go na patunay ito ng matibay na pundasyong ekonomiya ng bansa at ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon sa fiscal consolidation. Binanggit din ni Go na ang mataas na rating ay nagdudulot ng mas murang pondo para sa pamahalaan na magagamit sa mahalagang serbisyo publiko. Ipinunto ng DOF na mas mataas pa rin ang paglago ng Pilipinas kumpara sa mga kaparehong Gross Domestic Product o GDP na 5.7% mula 2022. Gayunpaman, bumagal ito ngayong taon sa 5% sa unang 3 quarter. Inaasahan ng BSP na mananatili sa 5.3% ang paglago sa 2025 at 2026. Binigyan din ng S&P na pansamantala lamang ang pagbagal at nananatiling matatag ang pangmatagalang pananaw lalo na sa mga reformang umaakit ng dayuhang pamumuhunan. Nananatiling mababa ang inflation sa 1.7% noong Oktubre, mas mababa sa target na 2 hanggang 4%. Ang investment grade rating ay nagbubukas ng mas murang pondo para sa pamahalaan at negosyo na susuporta sa mas maraming pamumuhunan, pagpapalawak at trabaho. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Iniulat ng Department of Trade and Industry o DTI ang halos perpektong pagsunod ng mga tindahan sa ipinatupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin kasunod ng deklarasyon ng State of National Calamity. Ayon sa ahensya, umabot sa 99.92% ang compliance rate sa buong bansa. Batay sa halos 1,300 ininspeksyong isinagawa upang masubaybayan ang presyo at supply ng mahalagang produkto. Sa Metro Manila, kung saan 232 inspeksyon ang isinagawa, isang tindahan lamang ang nabigyan ng show cause order dahil sa posibleng overpricing. Binibigyan ito ng 48 oras upang magpaliwanag. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na tuloy-tuloy ang araw-araw na inspeksyon sa mga supermarket, grocery at palengke upang matiyak ang pagsunod sa itinakdang price ceilings. Nagsimula ang nationwide price freeze noong Nobyembre 6 kasabay ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of Calamity. Sa ilalim ng Republic Act o RA No. 7581 o Price Act, otomatikong nananatili sa kasalukuyang presyo ang mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw maliban kung ito ay alisin ng mas maaga ng Pangulo. Kabilang dito ang sardinas, gatas na pulbos, tinapay, asin, sabong panlaba, tubig na bote at kandila. Ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso at makulong ng hanggang 10 taon. Tiniyak ng DTI na nananatiling matatag ang supply habang ang mga regional office ay nakatutok sa paghahatid ng produkto sa mga probinsyang naapektuhan ng Bagyong Tino at Uwan.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahan ng mga motorista ang malaking bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na magbibigay ginhawa matapos ang ilang buwang pabago-bagong galaw ng presyo. Batay sa 4 na araw na trading average ng Mean of Platts Singapore o MOPS, tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 3 piso hanggang 3 piso at 20 sentimo kada litro, habang ang kerosene ay magkakaroon din ng rollback na humigit kumulang 3 piso kada litro. Samantala, ang gasolina ay mananatiling halos pareho o magkakaroon lamang ng konting bawas na hanggang 40 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, Oil Industry Management Bureau o OIMB, ang pagbaba ng presyo ay dulot ng oversupply sa pandaigdigang merkado at posibleng pagresolba ng tensyong geopolitikal. Binanggit ni OIMB Director Rodela Romero na ang posibleng tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Russia ay maaaring magresulta sa pag-alis ng Western sanctions sa langis ng Russia na magbabago sa daloy ng pandaigdigang supply. Ang mga ipinataw na parusa ng Estados Unidos sa malalaking kumpanya ng langis ng Russia gaya ng Rosneft at Lukoil ay nag-udyok sa ilang importer mula India at China na ihinto ang pagbili na nagbigay daan sa pagbabago ng kalakalan. Idinagdag ng Dutch financial giant na ING na ang kamakailang holiday sa Estados Unidos ay nagbigay ng espasyo sa oil trading na nagbawas sa panganib ng malalaking pagtaas-baba ng presyo. Pinakamalaking benepisyo ang mararamdaman ng mga consumer ng diesel na tumaas ng 5 piso at 50 sentimo kada litro ngayong buwan. Mas maliit ang ginhawa para sa gasolina ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas dahil nananatiling mataas ang premium at freight cost sa kabila ng bahagyang pagbaba ng presyo sa Asia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-28 ng Nobyembre, ang halaga ng piso sa dolyar o piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 79 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 34 na sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 30 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 56 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 77 piso at 85 sentimo. Nasa 68 piso at 18 sentimo ang euro, 41 piso at 71 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 67 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nagsani puwersa ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA at ang Philippine Sports Commission o PSC upang magtayo ng isang multi-specialty sports center na nagkakahalaga ng 500 milyong piso sa Camp John Hay sa Baguio City. Ang pasilidad ay magsisilbing infrastrukturang pangkomunidad na layong lumikha ng trabaho, magpabuti ng pampublikong kalusugan at magtaguyod ng kaunlaran ng kabataan at national pride. Palalakasin din ito ang posisyon ng Camp John Hay bilang sentro ng high-performance sports at inklusibong pag-unlad. Inaasahan din na magbibigay ito ng sigla sa lokal na negosyo habang nag-aalok ng oportunidad sa libo-libong atleta mula sa grassroots hanggang sa elite na magkaroon ng organisado at world-class na pagsasanay. Nakatakdang magsimula ang konstruksyon sa unang bahagi ng susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang simulan ang kanyang profesional na karera sa pagboboxing si Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr., panganay na anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao, kasunod ng yapak ng kanyang ama. Sa edad na 24, gagawin ni Jimwell ang kanyang pro debut sa co-main event ng unang labanang ilulunsad ng Manny Pacquiao Promotions sa Estados Unidos itong Nobyembre 30. Makaharap niya ang kapwa baguhan na si Brendan Lally sa Pechanga Resort Casino sa Temecula, California. Matagal nang nagsasani si Jimwell sa tanyag na wildcard gym mula pa noong 2021 bilang paghahanda sa laban. Ipinahayag naman ni Manny Pacquiao ang kanyang pagmamalaki sa anak. Pinayuhan ni Manny ang kanyang anak na mag-focus, magsanay ng husto at manatiling mapagpakumbaba. Papasok si Jimwell sa profesional na antas, dala ang amateur record na 6-4, determinadong gumawa ng sariling pangalan habang dinadala ang pamana ng Pacquiao sa susunod na henerasyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatakdang hirangin bilang Most Valuable Player o MVP ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament ang pambato ng Far Eastern University na si John Ray Pasaol. Nakakuha ang sophomore ng kabuang 81.5 statistical points upang manguna sa karera matapos magtala ng average na 15.43 points, 4.14 rebounds, 7.5 assists at 2.14 steals bawat laro. Naungusan ni Pasaol sina Mike Phillips ng De La Salle University, Collins Acoe ng University of Santo Tomas, Jake Figueroa ng National University at Precious Momoe ng University of the East. Gayunpaman, hindi nakapasok sa Final Four ang Tamaraws pagkarang magtapos na may 7-7 record. Sa women's division, nakuha ni Carl Ann Pingol ng National University ang MVP crown matapos niyang agawin ang titulo mula kay Casey De La Rosa ng Ateneo de Manila University.
Nakakuha si Pingol ng 93.571 statistical points habang nagtala si De La Rosa ng 91.429 statistical points. Samantala, nanguna naman si Goodluck Okebata ng UE sa statistical points race ng 16 under division na may 96.214 statistical points na sinundan ng malapit ni Rowie Cabanyero ng UST na may 95.643 statistical points. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatumba ng San Beda University ang Lyceum of the Philippines University sa quarterfinals 91-67 nitong Huwebes sa larong ginanap sa Mall of Asia Arena upang makapasok sa Final Four ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament. Mula umpisa hanggang dulo ay kontrolado na ng Red Lions ang laban. Nanguna sila ng 51-40 bago tuluyang lumayo sa ikatlong quarter matapos talunin ang LPU sa scoring 22-11 upang makuha ang 73-51 na abante papasok sa ika-4 na quarter. Nagpatuloy ang San Beda sa kanilang pag-atake hanggang sa huling yugto upang masiguro ang ikalawang pwesto sa semifinals kasunod ng University of Perpetual Help System Delta. Nagpakitang gilas si Yuken Andrada na may 20 puntos upang pangunahan ang Red Lions sa semis habang si Yanti Miller ay nagtala ng 18 puntos. Nagambag naman si Bismarck Lina ng 15 puntos at 13 rebounds. Samantala, nagtapos si Ato Barba na may 13 puntos bilang pagwawakas sa kanyang collegiate career. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpatuloy ang kahangahangang kampanya ng Zeus Coffee sa Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference matapos nitong walisin ang PLDT 25-22, 28-26 at 25-22 upang makuha ang kauna-unahang finals appearance sa Smart Araneta Coliseum nitong Huwebes. Muling nagpasiklab si Ana De Beer para sa Thunderbells, kumumada ng 30 puntos mula sa 29 na atake upang igiya ang koponan sa championship duel kontra Petrogas Angels na nauna ng nanaig laban sa Akari Chargers sa loob ng 5 sets. Sa kabila ng karanasan at lalim ng lineup ng PLDT, na kampiyon sa On-Tour at Invitational Conference, hindi nagpatinag ang Zeus Coffee. Ipinakita ng Thunderbells ang matibay na teamwork sa pangunguna ni De Beer na nakipagtulungan kina Chini Arroyo at setter Cloan Mondonedo. Matindi ang opensa ng Zeus Coffee na kumumada ng 59 na attacks kumpara sa 37 lamang ng PLDT. Nalusutan din nila ang matibay na depensa sa net ng PLDT na pinangunahan ni Majoy Baron at Micah Reyes na may 7 blocks mula sa kabuang 11 ng koponan. Nagbigay suporta si Arroyo kay De Beer sa pamamagitan ng 14 na puntos mula lahat galing sa attacks habang nagambag sina Jovelyn Gonzaga ng 7 puntos at Thea Gagate ng 6 na puntos. Nagtala naman ng 16 at 15 puntos sina Anastasia Bavikina at Savvy Davison para sa PLDT, ngunit hindi ito sapat upang makapasok sa finals. Nakatakdang gawin ang championship showdown sa Linggo, Nobyembre at 30 sa kaparehong venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 mm sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 mm. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 mm ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ikinagulat ng mga netizen ang balitang ikinasal na agad ang kapamilya couple na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio noong Nobyembre 26. Dahil nga dyan ay muling kinilig ang fans ni na Loisa at Ronnie matapos maglabas ang aktres ng mas maraming litrato mula sa kanilang fairytale theme wedding. Sa Instagram, nagpasalamat si Loisa sa pamilya, kaibigan at lahat ng tumulong para matupad ang kanilang biglaan pero masayang engagement at kasal. Ikwento niyang hindi pa rin humuhupa ang saya at pagmamahal na natatanggap nila sa espesyal na araw. Ipinakita rin ng mag-asawa ang kanilang wedding rings sa ilang larawan. At pinuri ni Loisa ang Rosa Clara team para sa kanyang matagal ng pinapangarap na wedding gown na anya'y nagparamdam sa kanya na tunay na sarili at pinakamagandang bride sa araw ng kasal. Magugunitang kakaanunsyo lang ng kanilang engagement at agad na kasunod ay ang kasal nila na ikinagulat at ikinatuwa ng kanilang fans. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, sa unang pagkakataon ay nasilayan ng People's Champ na si Manny Pacquiao ang kanyang unang apo na si Baby Clara, anak ng kanyang panganay na si Jimwell at partner nitong si Carolina. Ibinahagi ni Jinky Pacquiao sa Instagram ang mga litrato at video ng masayang pagkikita kung saan kapansin-pansing tuwang-tuwa si Manny habang karga ang sanggol. Nag-post din si Jinky din ng close-up moment kung saan mahigpit na hinahawakan ni Baby Clara ang kanyang daliri. At ipinanganak si Clara noong November 20 at agad ipinakilala sa publiko ilang araw matapos ang kapanganakan. Sa bagong kabanatang yan, ipinakita ni Manny ang bago niyang papel mula boxing icon patungo sa pagiging isang proud lolo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Ito dahil malapit na rin ang 2026, bibida sa 2026 calendar o bilang calendar girl ng susunod na ng isang liquor brand ang aktres na si Sue Ramirez. Ayon po yan sa anunsyo ng kumpanya na sa kanilang opisyal na Facebook page. At tampok sa inilabas na mga larawan ang bagong konsepto at imahe ni Sue bilang street siren. Nang matanong si Sue kung ano ang feeling na maging calendar girl ng isang liquor brand for next year, sinabi niya ay talaga namang pinagdasal niya at ika nga ay minanifest niya iyon. Kasunod dito ng kamakailang pagpapakilala kay Andrea Brillantes bilang calendar girl din ng karibal na liquor brand. Bukod sa pagiging endorser, kabilang din si Sue sa cast ng teleseryeng What Lies Beneath kasama sina Kayla Estrada, Janela Salvador at Charlie Dizon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Opisyal nang inilabas ang The First Take versions ng dalawang kanta ng P-pop group na SB19 na DAM at Time matapos nilang maimbitahang mag-perform ng live in one take sa tanyag na Japanese YouTube channel. Sila ang unang Filipino itong SB19 at unang Southeast Asian act na nakapag-perform sa The First Take at ang unang grupo na nakabalik dito ng 2 beses. Ipinahayag ng bawat miyembro ang kanilang pasasalamat at pride sa pagkakataon na itinuturing nilang pinakamalaking hakbang para maipakita ang talento ng Pilipino sa global stage. Kasabay ng TFT milestone, nakapagtala rin sila ng sunod-sunod na international achievements. Yan ay ang simula at wakas, EP number 17 sa Billboard Japan Top Album Sales. At pangalawa dyan ay ang Time na nag-number 1 sa Live Music Japan World Music Top 50. Samantala, ang DAM ay ikalawang most viewed Pinoy music video o MV sa loob yan ng 24 oras. At pasok din sila itong SB19 sa official MENA chart ng UAE na top 10 at Saudi top 20. At ipinagdiriwang ng SB19 ang mga tagumpay na iyan bilang dagdag puwersa para maiangat ang original Filipino music o OPM sa mundo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo tuluyang magpaalam, nais lang po namin na imbitahin kayo na muling pakinggan, lalo na po para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers. Ang Radyo Pilipinas World Service po magbabalik na sa shortwave radio. Papapakinggan nyo na po ulit sa shortwave frequencies sa English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. sa shortwave frequencies na mga sumusunod: 12.020, 15.640, 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na mga sumusunod: 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz.
Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Jonella at Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya ring naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.